So, ito pong mundong ginagalawan natin, nararamdaman natin increasingly nagiging unstable siya. And we hear rumors of wars, di ba? Nagkakaroon ng mga economic uncertainty and cultural shifts. And it's easy para sa atin, human as we are, even our hearts to drift toward panic. 'Di ba? Nakakaramdam tayo ng pagpapanik sa mga nangyayari sa atin, sa kapaligiran natin. And this is especially true kung meron tayong mga mababasa na mga prophecies about the end times and the return of Jesus Christ. Sino dito naniniwala na malapit nang bumalik ang Panginoong Hesukristo? Amen. Well, ang buong katotohanan po talaga namang babalik ang Panginoon. Hindi lang natin alam kung kailan. So, we find ourselves anxious, confused, or even misled by sensational headlines, di ba? Yung mga nababasa natin claiming na ito na yung mga secret code of the apocalypse, yung tinatawag na end times. Kaya nga po, ang sermon natin today is called Jesus Wins. Kasi alam naman natin yung mga kwento, alam naman natin yung mga prophecies, alam naman natin the Bible, itong book na binabasa natin. Alam natin naman talaga yung mga signs of the end times. Pero alam din naman natin at the end of the story kung sino yung nanalo. Amen ba yun? At walang iba kundi si Jesus Christ. So, ito po yung pag-uusapan natin ngayon, and we'll focus more on doon sa ano ba talaga yung dapat na reaction nating mga believers dito sa mga nangyayari sa paligid natin. So, Jesus wins, don't panic, be prepared. Okay. Bigyan ko lang po kayo ng konting background. Okay? Si Apostle Paul, nagbigay po siya ng clear and pastoral command sa church ng Thessalonian o Thessalonica. Itong church na to, baby church pa sila. They were young church and facing persecution and confusion. Imagine niyo, isa pong bagong iglesia lamang ang mga taga-Thessalonians during the time of Apostle Paul. At nakaka-encounter sila, naka-experience sila ng persecution and confusion. At dahil doon sa mga news ng Judgment Day or the Day of the Lord, ang sabi nila, yung pagbabalik ng Panginoong Jesus. Okay. So in response, sumulat si Apostle Paul to correct them. Now, alam mo, segue lang ako Kasi alam naman natin, most of Paul's letter ay nagawa niya when he was in prison. Tama, di ba? Yung mga letters niya. Pag binasa mo New Testament, puro letters yan. So, sabi ko, siguro, kung sa panahon natin ngayon nabubuhay si Apostle Paul, I think you will agree. Parang siguro gagamit siya ng social media, no? Gagamit siya ng Instagram, gagamit siya ng mga emails, di ba? Gagamit siya siguro ng Viber o whatever social media platform. Kasi talagang kasi nasa loob siya ng kulungan, so most of his mga responses, most of his mga commands o most of his informations dinadaan niya sa letter, through letters. Okay. So dito, merong bagong church na nakaka-experience ng persecution, nakaka-experience ng confusion. Dahil ito nga parang tayo ngayon, nababasa natin, pag nabasa mong social media, ayan na, magpapanik yung mga tao kasi ito na, ang Panginoong Hesukristo ay magbabalik na. Diba? Ito na yung end times na. Lalabas na si 666, si Antichrist. Diba? Pag nabasa mo ang social media, so kung hindi mo alam yung word, baka magpanik ka. Okay. So in response, sumulat si Apostol Pablo to correct them. Okay. Itong iglesia na to.
So, urging them to move from panic to preparedness. Naintindihan nyo, church? With all this news, with all this chaos na nababasa, naririnig natin, ay nangyari din naman ito nung panahon ni Apostol Pablo. At in response, sumulat si Paul to the Thessalonian church. Ang sabi niya, imbis na kayo ay magpanic, ang gawin ninyo, mag-prepare na lang kayo. And that's the message for us today. Kasi alam niyo po, babalik naman talaga si Jesus eh. Amen ba yon? Pwede nga siyang bumalik ngayon. Anytime pwede siyang bumalik, pwedeng bukas, pwedeng next week, or pwede ring next year. Hindi natin alam. Okay. Pero wag po tayong magpanik dahil alam naman natin talagang babalik ang Panginoong Hesukristo. Alam naman natin talagang meron talagang second coming of Christ. So instead na tayo po ay magpanik, mag-prepare na lang tayo for our salvation. So, we do not need to fear the future kasi alam naman natin kung sino ang may hawak ng future natin. Amen? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya, alam natin na hawak ng Panginoon ang ating future. So, this is our blessed hope. This is our steady hope in the last days. So, gusto ko kayong bigyan ng at least ng 3 ways. Okay. So kung ikaw man ngayon ay nandun sa kalagayan na nagpapanik ka na kasi sabi ko nga pagising mo sa umaga, grabe, yung diesel, yung gasolina sobrang taas na. Hindi ko alam kung nagtaasan na rin yung mga bilihin, no? And then siguro eventually magtataasan yung mga bilihin. So ang tao, ang tendency ay magpanik. Okay? Taas ang kamay dito nung nagpanik. Siyempre walang amin, no? Okay, so itong message na to ngayong umaga, gusto ko kayong i-encourage. Encourage na imbis na matakot tayo, imbis na magpanik tayo, mag-prepare na lang tayo kasi alam naman natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Okay, so there are 3 ways na gusto kong i-share sa inyo. Paano natin exchange yung panic natin for peace? Kasi gusto naman talaga natin, kahit na may kaguluhan sa paligid natin, gusto natin merong kapayapaan. Okay, merong peace. So, number 1 is, do not be easily shaken. Okay. Meron po kayo makikita sa screen, both English version and Tagalog version. Basahin muna natin sa English version. Back upan natin to ng scripture. Okay. So, in book of 2 Thessalonians, chapter 2, verses 1 to 3, kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, di ba, si Paul, di ba, sumulat siya. Kasi marahil siguro nabalita niya, chaos eh. Chaos, and then yung mga anak ng Diyos, di ba, mga anak ng Diyos ay nagpapanik. Okay. So, sabi dito, now concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered together to Him, we ask you, brothers and sisters, in verse 2, not to be quickly shaken in mind or alarmed, either by a spirit or a spoken word or a letter seeming to be from us. Parang siguro sabi niya, dali, wag kayong mag-alala, wag kayong matakot. Wag niyo akalain na kami ang nagpapakalat niyang balita na yan. Wag kayong matakot. Okay. Di ba, may sinabi din si Paul sa ibang letters, di ba, na concerning sa gospel. Di ba, sinabi rin ni Paul na kahit anghel pa yung bumaba. Di ba, kahit sino pa yung magsabi sa inyo, kung yan ay conflict doon sa itinuro ko sa inyo, huwag niyong paniwalaan. Tama ba? Okay. Now, to the effect that the day of the Lord has come. Kasi meron nagsasabi, ayan na, bumalik na ang Panginoon. Okay? Let no one deceive you in any way, for that day will not come unless the rebellion comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. Ayan na, sila Antikristo na, maglalabasan pala dito. Sabi sa Tagalog, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon natin sa Kanya, hinihiling namin mga kapatid,
na huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang sinabi ito ng Espiritu sa kanila. Okay, di ba? Kasi meron talaga magsasabi, ito yung sinabi ng Lord sa akin. Di ba? Bumalik na daw siya. Di ba? Meron kasi mga ganon. Okay? So, nabalitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Ayan, so mamaya po pag-usapan natin yan. So, si Pablo opens this chapter with a plea. Okay, ito yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Itong sermon na to ngayong umaga, this is more on plea for stability. Okay, na maliwanag sa'yo na meron kang steady hope sa Panginoon. Okay, so ano yung sabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 2? Huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon. Well, it seems that Thessalonians were receiving forged letters. Di ba? Naka-receive na ba kayo? Ngayon sa panahon natin, di ba, ang daming mga scam, no? Na mga texts, mga scam na mga emails, di ba? Akala mo totoong-totoo. Pero sabi ni Paul dito, mukhang mga fake news yung natatanggap ninyo. So, Paul's first remedy for panic is to remind them that God is in control of the timeline. When we say timeline, Diyos lang naman ang nakakaalam kung kailan ang pagbabalik, di ba? Di ba, tama ba? Kasi may mga tao nagsasabi na bumalik na, di ba? O bukas, babalik na ang Panginoon. So, yung remedy ni Apostle Paul para hindi magpanik ang Iglesia ng Diyos, di ba? He tells them not to let anyone deceive them because certain events must unfold according to God's sovereign plan. Di ba? Meron siyang timing ang Diyos at meron din siyang plano kung kailan talaga mangyayari yung end times. Okay. Yung return ni Jesus Christ ay hindi po ito basta aksidente lang mangyayari. It's a divine appointment. So yung command not to be easily shaken, church, implies that our default human setting is instability. Kasi talagang di ba? Parang andali ng tao mag-alala. Andali ng tao mag-panic. Kaya sabi ni Paul, wag kayong easily be shaken. Okay? So, because human as we are prone to be rattled by bad news. Conflicting opinions and the unknown. Ganun tayo bilang tao, di ba? Parang naalala ko nung medyo bata-bata pa ako. Napansin niyo pag nanood kayo ngayon ng news, puro bad news? At yun ang pinanonood ng mga tao. Ang taas ng rating ng news. Dahil puro bad news. Nung bata-bata pa ako, meron silang bagong news segment na ang title ay Good News. Alam nyo bang hindi nagtagal yun ng 6 months? So obviously, ang tao ayaw ng good news. Pero pag nakakarinig naman ng bad news, we are prone to rattle. Nagpapanik tayo. Tapos, ayan pa, pag may mga nakausap ka pa na may mga nakakausap ka pa mga tao, nasubukan nyo na may kausap kang tao, mga parang nagse-self-prophesy. Di ba? Tapos yung mga opinion pa nila sa mga nangyayari. So ikaw ngayon, dahil hindi mo alam yung word, madali ka matakot, nagpapanik ka. So to exchange this panic for peace, we must do the following. Okay, tama naman yon mga kapatid, na dapat ma-distinguish natin yung signs. Kasi if you read your Bible in book of Matthew chapter 24, mababasa mo lahat doon talaga yung signs of the second coming. Okay. At nakikita na rin naman natin sa paligid talaga natin na talagang isa-isa na talagang naglalabasan yung mga signs. Di ba?
Pero dapat ma-distinguish din natin between signs and dates. Kasi ang panic, kadalasan nangyayari ito, tayo rin mismo talaga eh. Di ba? From trying to play prophet. Pag sinabi, kasi mga propeta, sila, di ba sila yung nakakakita ng mga future? Okay. When someone predicts a specific date for the return of Christ, actually, nangyari naman talaga yun throughout the history. Again, when I was young, naalala ko dito sa Quezon City, along Quezon Avenue, di ba? Ang dami dyan, mostly mga Koreano. Naalala nyo nung araw, mga bandang 80s. Sabi nila, babalik na raw ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang ginawa nila, ibinenta na ata nila lahat ng mga possessions nila, pinamigay na nila, hindi nangyari. Hindi nag-end of the world. Hindi na nila mababawi. So, ganun ang nangyayari. Okay? So, it can lead to despair. So, sabi nga, kailangan ma-distinguish natin yung signs. Alam natin ito na yung mga signs. Pero mukhang hindi natin problema kung kailan. Amen? Kasi, church, itong sermon na to ngayong umaga is, napapanahon ito, dahil nakikita natin yung mga signs. Signs pa lang naman yun eh. Actually, yung sabi nga sa Matthew 24, these are just signs at start pa lang yan ng birth pain. Hindi pa yan yung pagbabalik. Pero those are the signs. So, ayan nga, rumors of wars, di ba? Sa Middle East, nagkakagulo ngayon and patuloy natin pong isama sa prayers yung ating the body of Christ, di ba? Especially sa Middle East, na wag nang umabot yung mga drone dito sa Pilipinas. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ng Pilipinas pag umabot sa atin yon. Di ba? Amen. Mukhang hindi kakayanin ni FPJ yun. Dami ng drone na yun. Sabi nga, may nabasa ako, sabi, pagka nagkagera daw, tatagal lang tayo ng 30 days. Yun lang. Maglalabasan na yung mga natin nun. Okay, so, Jesus explicitly told us that knowing the exact timing is not part of the assignment. Hindi natin, church, parte para alamin kung kailan. Ang part natin is to be prepared. Sabi mo sa katabi mo, dapat handa ka. Tama. Dahil hindi naman natin alam kung kailan eh. In Book of Acts chapter 1 verse 7, it says, "It is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by His own authority." So it's not our part knowing the exact time kung kailan talaga babalik ang Panginoon. Ang part natin ay maghanda. Because peace comes from focusing on the signs that point to His faithfulness. Okay, so mas maganda na makita natin, ito na yung mga signs, at gusto ko makita nyo rin yung brighter side na kahit na nga nandyan na yung mga signs, faithful pa rin si Lord. Na kahit tumaas ng 100 pesos per liter, si Lord magpo-provide pa rin ng panggas. Tama ba? Yun ang gusto kong makita natin. Magkano na ba yung pandesal ngayon? Hindi kasi ako nakakabili ng pandesal eh. 5 piso? 3 piso? Kahit mag-20 pesos pa yan. Di ba? Sabi ko nga, kahit mag-20 pesos pa yan, basta alam ko, si Lord magpo-provide ng pambili niyan. So, nandyan yung mga signs. And, hindi naman ako, sabi nga ng Bible, di ba, it's not my part to know the time, it's my part to be prepared. Amen. Okay, so dapat yung patience natin, let patience lead. So as mentioned, pag binasa mo rin ng Bible, in 2 Peter chapter 3 verse 9, it tells us na yung delay ng pagbabalik ni Christ is actually patience. Di ba? So, parang pag inisip mo, dapat pala noon pa bumalik talaga ang Panginoon. Kasi pag binasa mo ang Bible,
Noon pa nila sinasabi na babalik ang Panginoon eh. And if you're in Christian world, in Christian community, matagal na natin naririnig, sinasabi ng church na babalik na ang Panginoon. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa bumabalik? In 2 Peter chapter 3 verse 9, makikita tayo ng reason ng delay. Okay? So, itong delay na to is just reframing yung waiting period natin as an opportunity for mercy changes our perspective. Na instead na tayo po ay magpanik ng pagbabalik ni Kristo and to fix everything, dapat meron tayong peace and giving more time for people to repent. Yun pala yun. Kaya pala hindi pa bumabalik si Kristo kasi nag-aantay pa siya sa tao na magsisi at bumalik sa Kanya. So that's the delay. That's the delay. Gusto niya na ang tao ay manumbalik sa Kanya, bumalik sa Kanya, magsisi, magrepent. And by the way, mga kapatid, repentance is not when you cry. Diba? Hindi porke umiyak ka, naalala mo yung kasalanan mo, ay nagrepent ka na. Repentance is turning around and change of mind. Amen? Kasi akala mo, naalala mo, kung sama pala nung nagawa ko, iyak ka ng iyak. Hindi po repentance yun. Ang repentance is, pag tinalikuran mo yun. Amen? So, when we panic about the future, we forget that God is still on the throne. Kaya pag ikaw, every time na nagpapanik tayo, nakakalimutan mo na ang ating Diyos nakaupo dun sa trono. And He's in control. Yung 2 Peter chapter 3 verse 9, it reminds us the delay ng pagbabalik ni Christ is not His slowness, but patience. Sabi doon sa scripture na yon, God is not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Kaya pala nade-delay pa yung pagbabalik. Sa akin sabi gano'n, ano ba yan? Ang tagal ko na naririnig na babalik si Kristo, hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Gusto na niyang bumalik. Nga lang, hinihintay niya pa yung tao na magsisi. Anong sabi? Not wanting anyone to perish. Ayaw niya nga may mapahamak kahit isa. Ayaw niya. Pero meron talaga mapapahamak kasi meron talaga matitigas ang ulo. But everyone to come to repentance. Ito, church, listen to this carefully. Gusto kong maintindihan ninyo. Ang puso ng Diyos. Understanding God's heart. That He desires salvation. Pag binasa mo yung 2 Peter 3:9, makikita mo dito, kaya siya nadidelay. Okay, hindi, not because of slowness. Kaya lang siya nade-delay kasi hinihintay niya, baka hinihintay niya yung nanay mo, hinihintay niya yung tatay mo, yung BFF mo, yung anak mo, di ba, na manumbalik sa Kanya. Kilalanin siya bilang Kanyang Diyos at tagapagligtas. Ayaw niya nga kahit isa may mapahamak eh. Okay? So ito yung puso ng Diyos. That He desires salvation, not destruction. Amen? Yun ang gusto ng Lord. I-save ang tao, hindi mapunta sa distraction. Kaya, church, we don't need to panic because the end of the story has already been written. Jesus wins. Amen? Pag binasa mo ang Bible, basahin mo, even, especially in the book of Revelations, di ba, the end times, makikita mo doon sa story. Sino dito yung ako, ganito na ginagawa ko ngayon, naiinip kasi ko eh. Pag nanonood ako ng boxing sa YouTube, ang una ko nang pinanonood yung dulo kung sinong nanalo. Para alam ko na sinong panalo. Di ba? Kaysa yung nakabanga, sino kaya nanalo? Pero pag alam mo kung sinong nanalo, meron kang peace, tama ba? Alam mo, lalo pag ang alam mo, ang nanalo is yung, yung bata mo. Di ba? Kung kanino kakampi. Di ba? So, ganun pinanonood ka na. Pero pag nakita ko talo sa huli, kahit na ilang minutes hindi ko na pinanonood. Pero the end of the story natin, Jesus wins. Amen? Sabi mo sa katabi mo, Jesus wins. Amen? So that's number one. That's first point. Point number two, we can exchange panic for peace by understanding your identity in Christ.
Di ba? Ayan na nga, sige nga, ano na nga, magbabalik na si Christ. Ayan na, di natin alam kung kailan. Okay. Pero pag alam mo kung sino ka kay Kristo, wow, mawawala yung panic mo, mapapalitan niya ng peace. Kasi alam mo, anak ka ng Diyos. Tama? Anak ka ng Diyos eh. Walang pinagkaiba yan sa pag nagplano ang magulang mo magbakasyon, ikaw yung baby, alam mo, iwanan ka niyan. Isasama ka niyan. Di ba? Kasi anak ka. Okay. So, why do believers not need to panic? At inexplain po yan in terms of identity. Because your identity determines your destiny. Okay. Kasi, if you identify as ang identity mo ay citizen ka nitong mundo na to, syempre, yung end of times talagang magpapanik ka talaga. Pero pag ang identity mo, alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, ay kahit na ngayon na mangyari yung pagtatapos ng mundo, hindi ka magpapanik. Amen. Because of the blessed hope. Alam mo yon. Di ba? Meron kang steady hope in Christ. At understanding our identity changes our lifestyle. Tama ba yon? Okay. Naniniwala ba kayo na kung alam mo kung sino ka, magbabago din yung galawan mo? Tama? Siyempre, kung alam mong anak ka ng hari, di ba, iba rin ang galawan mo pag anak ka ng hari. Di ba? Yun yung yung identity natin, benefit yan ng mga believers eh. Now, meron lang akong papakita sa inyo lang. Tingnan ko lang kung alam ninyo na ito ay part ng identity mo in Christ. Okay. Alam mo ba that you are a child of God? In Galatians chapter 3 verse 26, it says, "So in Christ Jesus you are all children of God through faith." 'Di ba? The moment we believe, the moment na tinanggap natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, sabi ng John 1:12, 'di ba? "But as many as receive Him, gave He the right to become children of God." So tayo ay anak ng Diyos the moment na kinilala natin si Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Okay. Now, identity mo yan, anak ka ng Diyos. Naniniwala ka ba anak ka ng Diyos? Amen. Kasi kung hindi ka anak ng Diyos, kanino kang anak? Tama. Amen, ha? Now, alam mo rin ba na ikaw ay mighty conqueror? Identity mo yan? Ang sabi ng Romans 8:37, "No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us." So ano man ang kalagayan mo, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang problema ang pinagdadaanan mo, sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Because you are more than conquerors. Yun ang tingin ng Diyos sa atin, conqueror ka. Kaya yung sabi mo, hindi ko na kaya. Di ba? Hindi ko na kaya, bibigay na ako. Hindi yan ang tingin ng Diyos sa'yo. You are more than conqueror. And sabi ko nga, pag alam mo yung identity mo, it change your lifestyle. Alam mo ba na ambassador ka din? Hindi, pastor, wala. Mahirap lang kami. Wala akong pinag-aralan. Pero ibang tingin ng Diyos sa atin. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:20, "Therefore we are ambassadors for Christ." So, naniniwala ka ba ambassador ka? Nakakita na ba kayo ng ambassador? Pag merong ambassador ng isang bansa na pinadala sa isang bansa, di ba, sa eroplano pa lang, di ba? Sa eroplano pa lang, sinasalubong na. Tapos, napansin nyo yung red carpet? Pag may mga ambassador, hello? Tayo na po ay closing prayer na tayo. Parang natutulog na ata kayo eh. Pero nakakita na kayo ng ambassador. And you notice how dignified yung mga ambassador. Di ba? Pag ambassador naglakad na sa red carpet, talagang, di ba? Nakakita ka naman ambassador na mahiyain. Wala, di ba? Kasi nga, hindi ka lang conqueror, ambassador ka pa ni Christ. Pag sinabing ambassador ka ni Christ, representative tayo. Hello? Ito. Baka lamang hindi nyo alam. Dagdag lang natin to. Isa pa, tingnan mo yung katabi mo. Alam mo ba na ikaw at yung katabi mo ay alien? Tingnan mo. Tingnan mo, identity natin ha.
Hindi ko sinabing bukang alien, ha? Yung status. 1 Peter 2:11, Beloved, I urge you as aliens and strangers. Yung salin dito sa Amplified Version, ang ginamit niya is word na alien. Sojourners. Ang sabi diyan, it signifies na tayong mga Kristiyano, anak ng Diyos, are temporary residents. Hindi itong mundo na to ang tahanan talaga natin. Tayo po ay dumaan lang dito. Tama ba? Yan ang sinasabi ng Bible, di ba? In this world, to abstain from sensual urges, those dishonorable desires that wage war against the soul. Ibig sabihin, mga kapatid, ang citizenship talaga natin sa langit. Tama? So gusto kong makita mo yung identity natin, mga kapatid. Kasi yung identity natin, nagbibigay sa atin ng peace yun eh. Dahil ito yung alam mo. Diba? Yung identity, alam mo ba na, ang sabi ng Amerika, because, sabi niya, alam mo ba, sabi ng Amerika, kahit isang citizen lang nila, ay nandoon sa bansa o lugar o bayan na kung saan ay ginigera, kahit isa lang, ipaglalaban nila yon at kukunin nila yon. Citizen tayo ng langit. Wow! Alam mo ba na kahit nasaan ka ngayon, hindi ka pababayaan ng Diyos? Amen? So, doon sa binasa natin in book of 1 Thessalonians chapter 5, Apostle Paul contrasts the way the world reacts to the end times with the way the church should react. Okay, pag binasa mo itong verse na to, makikita mo naman kung paano naman dapat nagre-react ang mga anak ng Diyos in verses 3 to 4, chapter 5. Sabi dito, while people are saying there is peace and security, then sudden destruction will come upon them. But you are not in darkness. When we say darkness, ito, pero hindi ka naman unbeliever, you're a believer. Okay? Brothers, for that day to surprise you like a thief. Ibig sabihin, mga kapatid, talagang alam naman natin na babalik ang Panginoon. So hindi ito surprise sa atin. Hindi tayo ignorante na babalik ang Panginoon. Kasi the world lives in darkness, unaware of the spiritual reality. Pero Apostle Paul declares, you are all children of the light. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 5, you are all children of the light, children of the day. We are not of the night or of darkness. Ang ibig sabihin nito, mga anak kayo ng Diyos, 'di ba? You are children of the light. Wala, 'di ba? Sabi ng Panginoon, I am the light of this world. So we are. So, mga kapatid, for those in darkness, yung pagbabalik, yung second coming is like a thief. Kaya sila nagwo-worry. Nagwo-worry sila kasi alam mo naman ang thief hindi naman nagpapaalam yan eh. Meron bang may kilala kayong ganon? Yung nagpadala pa siya ng notice, ng letter, nag-email pa, mamayang gabi po, papasukin namin kayo ha. Walang ganon, di ba? Pero kasi ganon paano mag-react ang mga unbelievers sa pagbabalik ng Panginoon. Like a thief, sabi ng Bible, di ba? Unexpected and terrifying. Pero sabi ni Paul, sa mga anak ng Diyos, for us, it is not a thief breaking, but it's a bridegroom coming to take his bride home. Alam niyo yun? Alam niyo yung, nakakita na ba kayo nakakita na kayo nung ikinakasal? Diba? Nung susunduin na nung groom yung bride. Ganon tayo. So, hindi tayo, ang nararamdaman natin is, relational. Kaya iba yung meron tayong relasyon sa Diyos. Alam natin na yung pagbabalik niya is relational. Parang yung groom na susunduin yung bride. May excitement. Diba? May excitement. So, because we belong to Jesus Christ, the day of the Lord, pag sinabing day of the Lord, ito na yung end times, o sabi nung iba, ito yung judgment day, does not hold the same terror for us as it does for those without hope. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pagbabalik ng Panginoon, hindi tayo talaga dapat magpanik. Kasi alam talaga natin babalik siya. Diba? Dapat nga, iba yung nararamdaman natin na excited tayo. Doon hindi naman natin sinasabing
Lord, bumalik ka na ngayon. Kasi may kilala ako na ganun eh. Sa dami ng utang niya, gusto niyang bumalik na si Lord. Dinamay pa tayo, no? So, anytime naman, Lord, welcome naman ang pagbabalik mo. So, don't worry. Ito maganda, church. In Thessalonians chapter 5, verse 9, God has not destined us for wrath, but to obtain salvation. Naalala niyo, sabi ko sa inyo kanina, yung heart ng Diyos, ang desire niya is salvation, not destruction. Huwag ka magpanik. Dahil sa pagbabalik ng Panginoon, uunahin niya tayong kunin bago magkaroon ng matinding kaguluhan dito sa mundo na to. Amen. Thessalonians 5:9, God has not destined us for wrath, but to obtain salvation. Ito nararamdaman natin ngayon, birth pains lang yan. Those are signs. Pero pagka nagkaroon na ng complete, full chaos, wala na tayo dito nun. And we believe that. Naniwala tayo sa church, this is what we stand. We believe in pre-tribulation. Pagka nagkaroon talaga ng full chaos sa mundo na to, uunahin niya muna tayong kunin. Because we are not destined for wrath. Okay? Yung understanding natin na ang desire ng Diyos ay salvation, not destruction. So, let me repeat this. That unknown timing, kung kailan ba talaga babalik ang Panginoon, is not meant to cause us anxiety. Amen? Bakit natin ito pinag-uusapan ngayon? Kasi alam ko, lagi ka, madalas ka sa social media, nababasa mo yan. Pag nanood ka ng TV, di ba, mayroon ka rin maririnig na mga nagsasabi na talagang eminent na talaga yung pagbabalik talaga ng Panginoon. Well, it's true. Babalik talaga ang Panginoon. Pero hindi natin alam kung kailan. So that unknown timing is not meant to cause us anxiety, but to keep us dependent on God. Diba? So, araw-araw, mag-depend na lang tayo sa Diyos. His faithfulness. Kung alam mo kung ano yung identity mo, you don't have to fear what is coming. Amen? And lastly, para ma-exchange natin yung panic for peace, of course, be prepared through active faith. Diba? So, Pastor, if we're not supposed to panic, so what are we supposed to do? Well, pag ang church, the context nitong sermon na to ngayong umaga, yung opposite ng panic is not passivity. Passivity. Ibig sabihin, hindi naman porke sinabi ko na huwag ka magpanic is wala ka ng pakialam. Actually, it is active preparedness. You remember the parable of the 10 virgins? Okay? Siyempre, yung 5 naiwan, yung 5 nakasama. Anong pagkakaiba ng group na to, itong 2 group na to? Hindi nangangahulugan na yung isang group alam nila kung kailan ang pagdating ng Panginoon. Ang pagkakaiba lang is, yung 5, alam nila. Di ba? Prepared sila kung kailan talaga, anytime, babalik ang Panginoon. Now question, listen, church, sino naniniwala na babalik na si Jesus Christ? Now, next question, handa ka ba? Next question, isa ka ba sa babalikan? Last question, saan ka kaya babalikan? Yun lang. Saan ka kaya babalikan? Tanong mo ay katabi mo, saan ka kaya babalikan? Ba, hindi ko alam kung saan ka babalikan. Hello? Baka pagbalik ni Jesus, nasa kabilang bahay ka, ha? Ano lang yan po yan? Questions to ponder. Kasi sabi mo, ready ka. Well, sana. Ready ka din kung saan ka babalikan ng Panginoon. Pero ito gusto kong share sa inyo, mga practical way to prepare.
Well, unang-una mga kapatid, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, hold on to the traditions that you were taught. Ibig sabihin lang nito is, well, panghawakan mo yung mga natutunan mo sa Panginoon. Panghawakan mo yung statement of faith mo. Kasi alam niyo po, in this age of misinformation and deceptive spirits, a mind rooted in sound doctrine is a mind at peace. Diba? Kasi kung ano-ano na baka, kung ano-ano na mga doktrina ang pinag-aano mo, ine-explore. Diba? Na-explore. Ang daming mga lumalabas ngayon na mga katuruan. Diba sabi nga ni Apostol Pablo, diba, kung meron man lumapit sa inyo, kahit anghel pa yan, magturo ng ibang gospel na hindi kagaya ng gospel na tinuro namin, huwag niyong tanggapin. Because when you know the truth, you are not tossed to and fro by the waves and carried about every wind of the doctrine. Kasi alam mo yung truth eh. Di ba? Alam mo yung truth. Sabi nga ng Bible, di ba? When you know the truth will set you free. So ang importante mga kapatid, habang tayo naghihintay sa Panginoon, talagang spend time tayo ng Word. Di ba? Spend time natin sa Word. Know what you believe and why you believe it. Di ba? This doctrinal stability acts as an anchor for the soul in turbulent times. Importante yun na talagang you stand firm to what you believe. Di ba? Yun ang isa sa dapat na pinaghahandaan natin. And number 2 is yung tinatawag na sanctification. Kasama sa pagpe-prepare natin, mga kapatid, is yung holiness. Because holiness is simply training yourself to be at home with God. Diba? Okay, tanungin ko po kayo. Ito, again, another good question. When we say, prepare yourself to holiness, okay, it is simply training yourself to be at home with God. It is simply training yourself as if, kung nasaan ka mang station at sitwasyon, as if kasama mo si Lord. Gets nyo? Okay. Pag nandun ka sa work mo, kasama mo ba si Lord? Ang hina, di ba? Pag nandun kayo sa mga school ninyo, mga estudyante, kasama mo ba si Lord? Pag kasama mo si Lord, anong ba dapat ang ginagawa mo? Ayan. Hindi ba? Kasi yun yung you're preparing yourself to be holy. By the way, mga kapatid, hindi ako nagpipreach dito saying that I am holier than thou. I'm not. Ako rin po talagang everyday din, battle, struggle din talaga. Pero I'm training myself to be prepared. Diba? At part of that preparedness is sanctification. Sanctification. As if doon sa business mo, nandun ba si Lord? At kung nandun si Lord, ano dapat ang ginagawa mo? Sa school, sa bahay, wherever we are, as if kasama natin ang Lord, and that's part of our preparedness. Because the more we grow in holiness, the more we long for the return of Christ. Because we know it will mean the end of our struggle of this life and the beginning of perfect righteousness. Therefore, ang salvation, mga kapatid, is not just ticket to heaven. Alam naman natin talaga, desire ng Lord, walang kahit sino man sa atin na may mapahamak. Ang gusto ng Diyos talaga, lahat tayo makasama niya sa kanyang kaharian. Therefore, salvation is not just a ticket to heaven. It is a transformation. Dahil pag sinabi mong ikaw ay ligtas, sinabi mong tinanggap mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas, pumapasok yung 2 Corinthians 5:17, that if anyone is in Christ, he is a new creation. Bago ka nang nilalang. Diba? Yung lumang ikaw, wala na yun. So, meron ka makikita talagang changes. Yung visible na pagbabago talaga sa atin bilang tao. Diba? Meron talagang mga pagbabago, though hindi man overnight lahat nababago, pero may nababago. Tama po ba? May nakikita ba kayong pagbabago?
Yun. Kasi hindi lang naman langit ang gusto natin eh. At hindi lang naman yun ang purpose ng salvation sa atin. It's also a transformation, nababago tayo. Pinapractice na natin, yung tinitrain na natin yung sarili natin to be holy as if we are with God. Pastor, alam mo na ba kasi, ang hirap naman kasi, pagka ang hirap maging Christian, boring. May narinig na akong ganun eh, boring daw ang Christian. Sabi ko, grabe naman to. Bakit? Cool ba sa impyerno? Masarap ba maging Kristiyano? Amen. Amen. Kasi meron kang peace. Meron kang steady hope. Amen. In other words, mga kapatid, do not panic kung meron man kayong nababasa, meron kayong naririnig, kung anong nangyayaring chaos sa paligid natin. Magtaasan na lahat ng bilihin, basta si Lord mas mataas pa rin sa kanila. Amen? Ano man ang mangyari sa paligid natin, church, just be prepared. And make sure of your salvation. That's important. Kasi para masigurado mong handa ka, sigurado ka sa salvation mo. Amen? Okay, Pastor, paano ba yun? Paano ba nangyari doon? So, open your Bible, Ephesians chapter 1, verse 13-14. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang tinatanong mo, ano ba yung salvation? Ito yung nangyari ha. We have been saved by grace. Niligtas tayo ng Diyos dahil sa biyaya niya by grace, hindi dahil sa mga gawa natin. Okay. Ang sabi ng Ephesians 1:13-14, you heard, di ba? Nung marinig mo yung patungkol sa salvation, naniwala ka. At sinelyohan ka na ng Holy Spirit. And that's salvation. Do you agree? Nangyari ba yon? So, sabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, hindi lamang naman tayo nagpe-prepare to become holy, we are also preparing for our salvation. So, siguraduhin lang natin. And God made salvation easy. Ibinigay niya nga si Jesus Christ, di ba? His only begotten Son. So, pruweba na nga yun ang pag-ibig niya sa atin. Hindi mo na kailangan pagdudahan pa yon. So, ang kailangan mo na lang is maniwala, tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas mo. And syempre, lastly, hindi lang tayo nagpe-prepare for our salvation and holiness, we also watch our hearts. In Luke 21 verse 34 says, Jesus warns us not to let our hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of life. Ang gusto kong makita nyo dito yung cares of life. Church, alam nyo ba na ito ang enemy ng pag-prepare, the enemies of preparedness, yung cares of life. Kasi, kaya hindi mo ma-prepare yung sarili mo for salvation. Saka na yan, hindi ko pa kailangan yan. Di ba? Hindi ko pa kailangan si Kristo, hindi ko pa kailangan ng salvation. Hindi ko kailangan yan kasi ang dami ko pang mga kailangan. The cares of life. Di ba? Nag-iipon pa ako ng maraming pera. Di ba? So, ang dami ko pang gagawin, saka na yan. Ang problema, sabi nga ng uncle ko noon, saka na yan si Kristo. Kasi sa munisipyo nagtatrabaho yun eh. Sa munisipyo. Kasi sinishare siya ng mother ko. Sabi ng tsuhin ko, saka na yan, magpapa-late registration na lang ako. Kasi siguro doon siya sa nagtatrabaho sa anong area ng munisipyo yun, late registration. Akala niya, ang salvation pwede din na ganun. So, sabi niya, saka na, hindi ko pa kailangan ngayon yung salvation. Magpapa-late registration na lang ako. Kasi sabi na nanay ko, paano ngayon pag bumalik si Kristo at hindi ka nakarehistro sa Kanya? Wala yung pangalan mo, hindi nakasulat doon. Okay lang yan, papa-late registration na lang ako. Ngayon biglang namatay. Hindi namin natanong kung nakapag-register siya. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Bantayan po natin yung mga puso natin kasi yung cares of life, yan ang enemy ng preparedness. Di ba?
Unahin natin yung may mga eternal value. Diba? And all these things shall be added unto us. Amen? Okay. Luke 21:34-36. Gusto ko lang backupan yung sinabi ko. Watch yourselves, lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life. Yon ang problema. Being prepared means living in a state of spiritual alertness. Bantayan natin yung puso natin. Okay? Live holy lives and looking forward to the new heavens and new earth where righteousness dwells. And lastly, encourage one another. Mga kapatid, nandirito po ang church. Nandirito si pastor, nandyan ang cell leader mo, nandyan ang kapatiran. Ang sabi ng Thessalonians 5:11, ang paghahanda natin, hindi lang naman para sa sarili natin. Maghanda tayong lahat, sabay-sabay. Amen. The early church faced persecutions and the hope of Christ's return as a community. Yun yung sinasabi ko kanina at the beginning, di ba? Persecuted sila eh. Pero na-overcome nila yung persecutions na yon dahil as community, ginamit ng Lord yung togetherness. Yeah. Sabay-sabay po tayo, kaya nga meron tayong church family. Kaya po nandito ang bawat isa, di ba? So, sabay-sabay tayo maghanda. Kaya wag mo kakalimutan na mag-worship. Yung Sunday, i-dedicate mo na kay Lord yan. Di ba? Sabay-sabay po tayo na mag-antay ng blessed hope. Pero hindi tayo nag-aantay dahil tayo nagpapanik. Tayo po excited tayo, parang yung groom susunduin yung bride. Di ba? At anuman ang mangyaring kaguluhan na yan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. And in 1 Thessalonians chapter 5, sabi din po dito, for God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we are awake or asleep, we might live with Him. In other words, mga kapatid, huwag ka mag-alala. Pag dumating yung panahon ng matinding kaguluhan sa mundo na to, huwag ka mag-alala dahil wala ka na dito nun. Wala ka na dito nun. Kinuha na tayo ng Panginoon. Dahil hindi niya tayo isasali dun sa kaguluhan na yun. Because we are not destined to wrath, but for salvation. Ito ay church, ito ay pangako ng Panginoon sa ating mga believers. We are not destined for wrath. This verse indicates that Christians will be delivered from the day of the Lord. Meron tayong tinatawag na immunity. Yan, may immunity tayo. So again, church, before I end, intindihin natin yung heart ng Lord. Itong nangyayari sa paligid natin, anumang kaguluhan yan, maggera, magtagutom, tumaas man ng presyo, tatandaan natin lagi yung puso ng Diyos sa atin. Ang puso ng Diyos sa atin is always salvation, not distraction. So, we don't need to panic. Kasi alam naman natin at the end of the story, isinulat na, Jesus wins. Amen. Sabi ko sa inyo kanina, sa paghahanda natin, maghanda tayo lahat sabay-sabay. 1 Thessalonians 5:11 says, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Don't panic, be prepared. Keep watch and find your peace, not in knowing the date, but in knowing the one who holds all dates in His hand. Jesus wins. Amen? So, hindi ka na nagpapanik ngayon. Hindi ka na natatakot ngayon. Kahit kailan bumalik ang Panginoon, hindi ako natatakot. Actually, excited nga ako. Kasi alam ko, this is relational. Because of that perfect relation, ikaw ay anak, siya ang ama, hindi niya tayo iiwanan. At hindi tayo destined for wrath or judgment. Hallelujah. May natutunan po ba tayong lahat? So kahit na mag 150 yung gas, wag naman. Di ba?
Pero, I don't care. Basta alam ko, kahit tumaas ng 200 per liter, kahit ang bigas tumaas ng 500 per kilo, basta alam ko, si Lord magpo-provide. Amen. Don't panic, church. Don't panic. Be prepared.